sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Asher Cadapan Jr. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Contract of service at job order government employees makatatanggap ng gratuity pay batay sa inilabas na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga pasahero sa airport, mga pantalan at bus stations dagsa pa rin ngayong araw. Mga naitalang kaso ng anthrax sa Cagayan, mahigpit na binabantayan ng Department of Health. At Omicron subvariant na sanhi ng pagtahas ng kaso ng COVID-19 sa China, nasa Pilipinas pa rin. Ninagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang kautusan na magkakaloob ng gratuity pay sa mga contract of service at job order government employees. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Makatatanggap ng one-time gratuity pay na hindi lalagpas sa 5,000 piso ang mga empleyado ng pamahalaan na nanilbihan sa ilalim ng Contract of Service at Job Order basis. Batay sa Administrative Order No. 3 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasok dito ang mga empleyado na nakapagbigay ng 4 na buwan na actual satisfactory performance of service as of December 15, 2022 at ang mga kontrata ay may bisa pa rin sa parehong petsa. Ayon sa kautusan, ang pagbibigay ng naturang incentive sa mga COS at JO workers ay nararapat lamang para sa kanilang ipinakitang trabaho sa pagpapatupad ng mga programa, proyekto at pagbibigay ng maayos na serbisyo ng pamahalaan sa gitna pa rin ng umiiral na COVID-19 pandemic at kasalukuyang hamon sa ekonomiya. Samantala, ang mga manggagawa ng gobyerno naman na nakapagbigay ng mas mababa sa 4 na buwan na satisfactory performance of service ay maaaring bigyan ng one-time gratuity pay sa pro-rata basis na halagang hindi hihigit sa 4,000 pesos. Habang halagang hindi hihigit sa 3,000 pesos para sa mga nakapag-render ng 2 buwan ngunit wala pang 3 buwan. Habang ang halagang hindi higit sa 2,000 pesos para sa mga nakapag-render ng wala pang 2 buwan. Sakop din ito ang mga manggagawa na mga serbisyo ay direktang nakikibahagi sa pamamagitan ng COS at JO ng mga national government agencies, state universities and colleges, government-owned and controlled corporations at local water districts. Nakasaad din sa kautusan na hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan na i-adapt o magbigay din ng kahalintulad na insentibo sa kanilang COS at JO worker. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, bababa ng 40 hanggang 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang tataas naman ng 60 hanggang 90 centavos ang presyo ng gasolina. Dagdag presyo rin ang inaasahan sa kada litro ng kerosene na maaaring umabot ng 50 hanggang 90 sentimos. Sa Lunes, nakatakdang i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, December 27. Magpapatupad ng mas maikling operating hours ang Light Rail Transit Authority sa December 24 at December 31. Sa December 24, ang last trip sa Recto Station ay alas 8 ng gabi at alas 8:30 naman sa Antipolo Station. 7 p.m. naman ang huling biyahe sa Recto sa December 31 habang 7:30 p.m. sa Antipolo. Ito ay dahil na rin sa inaasang mas mababang bilang ng mga pasahero sa mga naturang petsa. Layunin din ito na mabigyan ng pagkakataon ang mga tauhan ng LRT2 na makasama ang kani-kanilang pamilya ngayong holiday season.
Magpapatupad din ang Light Rail Manila Corporation ng Special LRT1 train service operating hours bukas, December 24 at sa December 31. Ang last train sa December 24 ay aalis sa Baclaran Station ng alas 8 ng gabi, habang alas 8:15 naman sa Roosevelt Station. Alas 7 naman ang last trip sa Baclaran Station at alas 7:15 sa Roosevelt Station sa December 31. Mananatili naman sa normal na operasyon na pang-regular weekends o holiday schedule sa December 25, December 30 at January 1, 2023. Tuloy naman ang operasyon ng MRT3 sa long holiday upang maserbisyuhan ang mga pasahero. Ang unang biyahe sa December 25 at January 1, 2023 mula North Avenue Station at Taft Avenue Station ay 6:30 a.m. habang ang last trip naman mula North Avenue ay 9:30 p.m. at 10:09 p.m. mula Taft Avenue Station. Mas maikli naman ang operasyon ng MRT3 sa December 24 at December 31. 4:37 a.m. ang unang biyahe mula North Avenue Station at sa Taft Avenue Station naman ay 5:18 a.m. Ang huling biyahe mula North Avenue Station ay 7:48 p.m. at 8:26 p.m. mula naman Taft Avenue Station. Tuloy-tuloy din ang operasyon ng Philippine National Railways bukas December 24. Para sa adjusted PNR schedules mula Alabang, Tutuban at iba pang train stations, maaari ninyong itong i-check sa kanilang official Facebook page. Sinispinde na ng Metropolitan Manila Development Authority ang expanded number coding scheme sa mga araw na idineklarang holiday. Ito ay sa Lunes, December 26, December 30 at January 2. Kasabay nito ay pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ng maigi ang kanilang biyahe at huwag pa rin kalimutang sumunod sa mga batas trapiko. Dagsa pa rin ang mga pasaherong pauwi ng probinsya ngayong araw, December 24, para sa holiday celebration. Karamihan sa kanila, tinapos pa ang trabaho, kaya kahapon naman, ngayon pa lang ay naghahabol sa pagbiyahe. Alamin natin ang update kay Bernadette Tinoy live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bernadette, may mga available na biyahe pa ba dyan sa PITX at hanggang anong oras ang operasyon nila ngayong araw? Babalikan po natin si Bernadette Tinoy. Ipatutupad simula mamayang gabi ang libreng toll para sa mga motoristang dadaan sa mga expressway na pinangangasiwaan ng San Miguel Corporation. Kabilang narito ang South Luzon Expressway at iba pang SMC tollways. Mula sa South Luzon Expressway sa Muntinlupa City, ito ang balita ni Mac Cordova live. Mac, ano na ba ang sitwasyon dyan sa SLEX at anong oras ba pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan ang libreng toll mamayang gabi? Yes, Asher, nananatiling maluwag at smooth ang daloy ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng South Luzon Expressways. At mamayang alas 10 ng gabi. Mamayang alas 10 ng gabi magsisimula ang libreng toll fee sa lahat ng mga dadaan sa mga expressways ng San Miguel Corporations o SMC Tollways. Kabilang dito ang SLEX, ang Southern Tagalog Arterial Road o STAR Tollway, ang NAIA Expressway, ang Skyway at ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Ang libreng toll fee ay magsisimula ng alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. Wala ring babayarang toll ang mga nabanggit na expressways
ang mga motorista sa darating na December 31 ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng January 1 kasabay ng pagpapalit ng taon. Ayon kay SMC Tollways Officer in Charge Raul Eduardo Romulo, ang libreng toll ay bilang pasasalamat sa lahat ng mga motorista na patuloy na tumatangkilik sa kanilang mga expressways. Gusto ko rin i-announce yung tradisyon ng San Miguel Tollway dahil gusto namin magpasalamat sa mga daan-libong mga motoristang gumagamit ng mga tollway namin. Yung tollway holiday o ng San Miguel sa Pasko noong December, ipapatupad ng alas 10 ng gabi ng December 24 hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. Libre po yun. Tapos sa New Year, gagawin ulit mula alas 10 ng gabi ng December 31 hanggang alas 6 ng umaga ng January 1. Kalinsabay nito, hinihikayat rin ng SMC Tollways ang mga motorista na iparehistro ang kanilang EasyTrip RFID sa AutoSweep upang magamit na rin ito sa kanilang mga expressways. Nauna nang inanunsyo ng Toll Regulatory Board na sisimulan na sa January 15, 2023 ang pagpaparehistro ng EasyTrip RFID sa AutoSweep na bahagi ng isinusulong na interoperability sa mga expressways. Hinihikayat na namin, ini-encourage na rin natin na yung mga na may EasyTrip na iparehistro na ang kanilang RFID sa ating mga AutoSweep. Pwede nang isang sticker na lang yon. Pwede din yung sticker ng AutoSweep, i-rehistro na rin sa EasyTrip, no? Kailangan pumunta lang kayo sa mga center namin o center na kanila, ibabaril na lang nila yung mga sticker. So pwedeng isang sticker na lang, ano? Yung problema, phase 2 na yon, ano? Pero dalawa pa rin yung card nyo, dalawang wallet pa rin. So may account kayo sa AutoSweep, may account din kayo sa EasyTrip. Ang EasyTrip ang RFID na ginagamit ng mga motoristang dumadaan sa North Luzon Expressway, EasyTex, Cavitex, Calax at C5 Link. Habang ang AutoSweep ay para sa mga expressways na ino-operate ng San Miguel Corporation. At Asher, sa ngayon patuloy pa rin ang monitoring na ginagawa ng SDEX Command Center sa mga motorista na babiyahe nitong holiday rush. Nila nagkakaroon man ng aberya ang mga motorista, minor incidents lamang tulad ng bumping of vehicles ang nararanasan ng mga motorista at may ilan rin na tumitirik ng mga sasakyan. Yan muna ang latest mula dito sa SDEX. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Mac Cordova mula sa South Luzon Expressway. Posibleng tumagal pa ng hanggang mamayang gabi ang mabagal at masikip na daloy ng sasakyan sa kabaan ng North Luzon Expressway pauwing norte. Ito ay dahil marami pang mga motorista na hahabol para makauwi sa kanilang mga probinsya sa Hilagang Luzon. Mula sa Balintawak Toll Plaza, may report si Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon sa NLEX at saan ba nakararanas na ng mabigat na daloy ng trapiko sa ngayon? Asher, sa ngayon medyo mabagal ang usad ng mga sakyan sa Balintawak to Mikawayan northbound area. Sa mga paluwas naman ng Maynila na dadaan sa Bukawi Toll Plaza ay maluwag pa naman ang Mapakash Lane at RFID Lane. Araw ng Huwebes hanggang kagabi naranasan ang heavy traffic sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa mga paluwas ng Maynila at biyahing panorte. Para naman maibsan ang mabigat na trapiko, ang 7 RFID sa Balintawak at 5 RFID sa Bukawi ginawang mixed lane kung saan pwede nang pumila sa RFID ang mga motorista para magbayad sa teller. Sa isang libong NLEX personnel, nagtalaga sila ng mga marshal at patrol sa mga toll lanes na siyang gagabay sa mga motorista papuntang mixed lane. Paraan ito ng NLEX para maiwasan ang mahabang pila sa cash lane. Ayon sa mga motorista, malaking tulong ang mixed lane para mapaluwag ang daloy ng trapiko sa toll plaza. Samantala,
Simula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali, tuloy-tuloy pa rin nararanasan ang pagdagsa ng mga motorista panorte. Naging maluwag naman ang pila sa 24 toll lanes sa Balintawak at Bukawi. Ito'y dahil marami nang nakauwi sa kanilang mga probinsya. Pero paalala pa rin ng NLEX management, hindi pa rin sila dapat makampante dahil tuloy-tuloy pa rin ang pauwi ng mga motorista hanggang mamayang gabi. Kaya posible pa din nila na makaranas ng mabigat na trapiko sa mga nabanggit na toll plaza. Samantala, paalala ng NLEX management sa mga paluwas ng Maynila, sa December 26 ay asahan na ang mabigat na trapiko sa Bukawi Toll Plaza dahil sa mga motoristang pabalik na sa Maynila. Samantala, tuloy-tuloy naman ang Safe Trip Mo Sagot Ko program ng NLEX. Ang unang batch na pre-towing ay magtatapos hanggang sa December 26, araw ng 6 a.m. Paalala sa mga motorista, bisitahin ang Facebook page ng NLEX na NLEX Corporation para updated sila sa sitwasyon ng daloy ng trapiko. Pinapaalalahanan rin ang lahat na wala pa ring RFID na magpakabit na. Maaari silang magtungo sa mga customer service sa mga Easy Trip booth ng 8 a.m. hanggang 8 p.m. mula araw ng Lunes hanggang Sabado para kumuha o magpapalit ng RFID sticker. Sa record naman ng NLEX, wala naman silang naitalang major accident sa pagitan ng 2 araw na magkasunod na heavy traffic sa North Luzon Expressway. Asya sa tala ng NLEX management, nasa 450,000 ang naglakbay sa NLEX ngayong holiday rush. Tumaas ito ng 10% kumpara sa daily average nito na 350,000. At yan, Munting Latest Live. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Nestor Torres mula sa Balintawak Toll Plaza. Balikan natin ang report ni Bernadette Tinoy sa PITX kung saan dagsa pa rin ang mga pasaherong pauwi ng probinsya ngayong araw December 24 para sa holiday celebration. Karamihan sa kanila tinapos pa ang trabaho kahapon, kaya naman ngayon pa lang naghahabol sa pagbiyahe. Bernadette, may mga available na biyahe pa ba dyan sa PITX at hanggang anong oras ang operasyon nila ngayong araw? Asher, hanggang 10 p.m. ang provincial trip dito sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kahapon ang peak ng pagdating ng mga pasahero kaya ngayon ay mas maluwag ang kanilang pagdating. At para makahabol na rin para sa holiday celebration. Marami pa rin pasahero ang naghahantay dito sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Karamihan naman sa kanila ay nakapag-book na online. Galing pa kasi sila sa trabaho hanggang kahapon, kaya naman ngayon pa lang sila uuwi sa probinsya upang makapiling ang mga kaanak sa pagdiwang ng holiday season. Bukod sa mga booking na, mayroon pa rin namang nagbabakasakaling makasakay kahit walang reservation o yung mga chance passenger. May ilan din dito na kagabi pa nagbabakasakali para sa biyaheng Davao. Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga bus company para makapagdagdag ng bus units at ma-accommodate ang lahat ng mga nais pang bumiyahe. Kahapon, Asher, ang peak ng dating ng mga pasahero ay umabot ng 164,000 ayon sa tagapagsalita ng PITX na si Jason Salvador. Mas mataas pa ito sa naitalang pasahero noong bago magpandemya. Sa ngayon ay marami pa rin pumapasok na pasahero dito sa may PITX at inaasahang ganito ang magiging sitwasyon nito hanggang sa pagpalit ng taon. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Naabot na ng Port of Batangas ang pre-pandemic level na mga pasaherong bumabiyahe pauwi sa kanilang probinsya. Bunsod nito, sinabi ni Philippine Ports Authority General Manager Attorney J. Santiago na kailangan ng magdagdag ng sea-based transportation sa bansa. Hindi lamang kasi anya tuwing holiday dumadagsa ang mga pasahero, kundi maging sa mga ordinaryong araw. Pinayuhan naman ni GM Santiago ang mga pasaherong magbabakasakali pa ring makakuha ng biyahe ngayong araw na wag nang tumuloy sa mga pantalan. Sa halip, bumalik na lamang sa susunod na linggo.
Humabol ngayong araw ang iba nating kababayan sa pagsakay sa barko pauwi ng kani-kanilang probinsya. Ayon sa kanila, wala na silang nakuhang tiket noong mga nakaraang araw dahil maagang naging fully booked, kaya no choice na ngayon na lamang bumiyahe. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Manila North Harbor. Ito ang balita ni Ryan Lacandale, live. Brian, yung mga biyahe ba ng barko na aalis mamayang hapon at gabi dyan sa Manila North Port ay fully booked na o pwede pa humabol ang mga gustong umuwi? Asher, isang araw bago ang December 25, marami pa rin sa ating mga kababayan ang umahabol na umuwi sa Visayas at Mindanao ang paalis ngayon dito sa Manila North Port. Si Ian at ang kanyang asawa wala ng choice kung di bumiyahe ngayong araw dahil pulubok na raw ang mga prior date ng pag-alis ng mga barko. Dahil mayroon din silang dalang alagang aso, hirap silang makahanap ng schedule sa eroplano dahil mas mahirap daw doon ang pagbiyahe na may dalang alagang hayop. Bale sir, ito lang yung barko namin na schedule na nakuha. Last nagpabook kami. So mga fully book na yung ibang So ito lang nakuha namin schedule. Then ito rin preferred namin kasi may mga trabaho rin kami sa. Iyan, ang pagpapalit na lang ng taon ang mai-enjoy nila dahil bukas pa ng gabi makakarating sila sa Negros. Si Rosalie naman ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw ay sa barko na lang igugunitain ang kanyang birthday. Wala rin kasi silang makuhang ibang araw na maluwang ang biyahe ng barko. Kasi ngayon sa ticket namin talaga. O yung hinanap sa asawa ko. Yung iba din sa sa Dipolong, polybok na eh. Sa Osamis din, polybok na. Sa Cagayan na lang, hindi polybok. Okay lang. Okay lang. Kahit walang handa. Basta baka uwi kami sa amin. Wala na siguro. Tapos na ang birthday. Tapos na ang birthday. Tapos na. Hindi na pwede. Mamayang hapon, 2 barko ang paalis dito sa Manila North Port. Ang MV Masagana ay aalis ng alas 4 ng hapon papuntang Bacolod at Iloilo. Samantalang alas 6 ng gabi aalis ang MV SFX papuntang Cagayan at Tagbilaran. At yan muna ang latest live mula dito sa Manila North Port. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Ryan Lacandale mula sa Manila North Harbor. Madalang na ang mga pasaherong umaalis at dumadating sa mga pangunahing pantalan sa isla ng Masbate. Hindi pa rin pinahihintulutan ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat dahil nakataas pa din ang gale warning. Mula sa Masbate City Port, ito ang balita ni Jerry Galicia, live. Jerry, ano na ang sitwasyon dyan sa Masbate City at matataas pa din ba ang alon dyan kaya hindi pinababiyahe ng PCG ang maliliit na sasakyang pandagat? Yes, sir, sa ngayon madalang na ang mga pasaherong umaalis at dumadating dito sa pantalan, partikular sa Masbate City Port. At ayon sa Pag-asa Masbate, aabot ng 2 hanggang 5 metro ang taas ng alon sa karagatan, kaya hindi pinahintulutang makabiyahe ang maliit na sasakyang pandagat. Kakaunti na umaalis sa pasahero sa mga pangunahing pantalan sa 3 isla ng Masbate. Ngayong tanghali, nakapagtala ang Philippine Coast Guard ng mahigit 300 pasahero ang umalis sa Masbate City Port at San Jacinto sa isla ng Ticao. Nasa 12,000 individual ang umalis sa mga pantalan sa Masbate batay sa monitoring ng PCG. Mas mababa naman ang inbound passenger o dumating sa probinsya na umabot lang sa mahigit 5,300. At para mapanatili ang kaligtasan ng mga biyahero, patuloy ang pagsasagawa ng inspeksyon at pagbantay ng PCG. May K9 unit na nag-inspeksyon sa mga bagahe papasok ng passenger terminal at sea vessel. Katulong ng PCG ang Maritime Police, Port Police at mga security guard ng pantalan.
Bukas din ang helpdesk ng PCG para sa DOTR o Plan Biyaheng Ayos na simula December 7, 2022 at magtatapos sa January 7, 2023. Gayunman, hindi pa rin pinahintulutan ng PCG Masbate na makabiyahing ang maliit na sasakyang pandagat 250 below gross tonnage gaya ng fast craft na bumibiyahe patawid ng Isla Anticaw at Pilar Port sa Sorsogon. Nakataas pa rin kasi ang gale warning dahil sa umiiral sama ng panahon dulot ng low pressure area o LPA. Ayon sa Pag-asa Masbate Weather Bulletin, aabot sa mahigit 2 hanggang 5 metro ang taas ng mga alon sa karagatan dahil sa lakas ng hangin. Bagi ang mga bangkang pangisda hindi pinapayagang makapamalakaya sa karagatan sakop ng isla ng Masbate. Yan ang balita mula dito sa Masbate City Port. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Jerry Galicia mula sa Masbate City. Umabot na sa 95% ng pre-COVID level ang bilang ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ngayong taon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero sa NAIA na magbabakasyon ngayong holiday season. Samantala, ilang biyahe naman ng eroplano ang kanselado ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon. Mula sa NAIA Terminal 3, ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Gladys, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa NAIA at nasa ilan na ba ang passenger count ngayong holiday rush? Asher, mula sa nakaraang 100,000 daily passenger count dito sa NAIA noong nakaraang buwan ng Nobyembre, ayon sa Manila International Airport Authorities na ngayon ay umaabot na sa 125,000 kada araw ang bilang ng mga pasahero na dumarating dito sa airport. At sa ngayon, Asher, patuloy pa rin ang pagdating ng pasahero na hahabol sa kanilang flight upang makapagbakasyon ngayong holiday season. Ayon kay Brian Po, ang Senior Assistant General Manager ng MIAA, inaasang magtutuloy-tuloy ang dagsa ng mga pasahero dito sa NAIA hanggang sa matapos ang taon. At dahil mas maluwag na ang mga restrictions, umaabot na nila sa 95% ng pre-pandemic level ang bilang ng mga pasahero ngayon dito sa NAIA. So talagang we're recording a lot of passenger traffic compared to the past 2 years po talaga na talagang the borders were restricted in 2020-2021 pero talagang itong 2022 it's actually 95% of the pre-COVID levels na po. Bagaman ginawasan na ang ilang security ang lahat ng check-in counters para maisikaso ang lahat ng mga pasaherong bibiyahe. Asher, wala ring naiulat na delayed flights para sa mga nakaschedule ngayong araw. Ilang pasahero naman ang humabol sa flight ngayong araw bago ang holiday celebration. Sa Cebu, ma'am, magbabakasyon lang. Kasi ma'am, yun lang ang pinakamahal, mura. 2-1 yata ma'am, yung iba naabot ng mga 3K, 4K, ganyan ma'am. Kahapon pa pumunta kami doon sa, akala namin sa Terminal 4. Sabi ng mga gwardiya doon, ilipat na doon yung AirAsia ng sasakyan namin ba. Kaya dito kami, dumiretso kami dito. Okay lang, masaya kasi pamilya yung puntahan namin eh. Samantala, may ilang flights naman ang kinansela dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa abiso ng MIAA, hindi muna bibiyahe ngayong araw ang Sebgo flight numbers DG6177 at 6178 na may rutang Manila to Masbate at Masbate to Manila. Payo ng MIAA sa apektadong pasahero makipag-ugnayan lamang sa airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga ticket. Asher, dito sa Terminal 3, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero, though unlike the other days, hindi na ganun kahaba ang pila dito sa entrance areas at sa check-in counters. At idagdag ko rin, Asher, may mga pasahero na bagaman mamayang gabi pa ang kanilang flight, kahapon pa lang ay dito na sila natulog at may ilan din na madaling araw pa lamang ay bumiyahe na sila papunta dito sa NAIA just to make sure na hindi sila maipit sa traffic at makahabol sa kanilang flights. At Asher, para naman sa mga pasaherong hahabol ngayong araw, ang payo naman ng MIAA, pumunta ng 3 oras na mas maaga para sa mga sasakay ng international flight
habang 2 hours na mas maaga naman kung domestic flight. Asher? Maraming salamat Gladys Tuwabi mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Marami pa rin ang dumayo sa Divisoria ngayong araw para humabol ng pamimili. Bukod sa pangregalo at pasalubong, marami din ang namimili para sa kanilang handa sa holiday celebration. Para sa detalye, nasa Divisoria live si Harry Ilagan. Harry, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Divisoria? Asher, simula pa kaninang umaga, siksikan na ang mga mamimili dito sa Divisoria. Kanya-kanya pa ring tawad ang mga ito, nagbabaka sakaling kapag kasya ang kanilang budget. Kaliwat kanan pa rin ang paghahanap ng mga mamimili ng murang mga damit, sapatos, tsinelas at mga pangregalo ngayong holiday season. Si Jeannie Lynn mula Tondo sumaglit dito sa Divisoria para maghanap ng ibibigay sa kanyang miyembro ng kanyang pamilya. Hindi na rin siya lumayo para hindi mapiit sa traffic at dami ng mga last-minute shoppers. Dito sa Divisoria, bukod anya sa malapit lang sa kanilang lugar, ay mura pa ang mga bilihin. Ang pangregalo po sa mga pamilya para sa mamayang salubong. Yung mga pasok lang sa budget natin yung worth of 1.5. Pagkakasyahin natin sa loob ng budget. Ayon naman sa isang tindera, mas marami pa rin ang mga mamimili noong nagdaang panahon kaysa ngayon. Iba talaga kaysa dati. Napakatumal, malaking bagay ang nawala sa amin. Kung paano noon nasa bangketa kami, nagbebenta kami ng 50, 60. Ngayon pinakamalaki 15,000. Nananatili naman ang mahigpit na pagbabantay ng Manila Police sa lugar upang matiyak ang seguridad ng mga mamimili. Meron kami ritong 30 plus na personnel na nakakalat sa buong Divisoria. Plus, pinigyan pa kami ng aming director na si Brigadier General Andre Dizon ng plus 30 additional personnel para tumulong dito sa Divisoria para sa kaligtasan, kayusan ng mga shoppers. Pinalalahanan din ng mga pulis ang mga publiko na huwag na magdala ng mga mamahaling gamit upang makaiwas sa maiinit na mata ng mga magnanakaw. Huwag magdala ng mga sobrang pera, huwag pa magsuot ng mga jewelries. Yung mga bata po, hanggat maaari, huwag na isama. Asher, sa ngayon ay dagsa pa rin ang mga mamimili dito sa Divisoria upang mamili sa kanilang para sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria. Balik sa iyo, Asher. Maraming salamat, Harry Ilagan mula sa Divisoria. Magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang shear line o linya ng ulap na nabuo dahil sa pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Apektado nito ang Visayas, Bicol Region, Palawan at Dinagat Islands. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay posible namang makaranas ng mga pag-ulan na dala ng amihan. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng maaliwalas na panahon pero may posibilidad ng pagkakaroon ng thunderstorms. Samantala, matataas ang mga pag-alon sa mga baybayin ng Luzon at Visayas at sa silangang baybayin ng Mindanao. Delikado na ang pumalaot ang mga sasakyang pangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Makipag-ugnayan lamang sa Philippine Coast Guard para maiwasan ang aksidente sa karagatan. Bumagsak pa ng 12.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City na naitala kaninang umaga na siyang pinakamalamig ngayong Disyembre at inaasahan na mas mababa pa sa mga susunod na araw. Ito ang balita ni Marvin Calas. Mula sa 13 degrees na naitala kahapon, bumaba pa sa 12.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City kaninang umaga.
Ito na ang pinakamababang temperatura na naitala sa summer capital ng bansa ngayong buwan ng Disyembre. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil sa tumitinding epekto ng northeast monsoon o hanging amihan na nagdadala ng malamig na panahon. Enero ngayong taon bumagsak sa 11 degrees Celsius ang temperatura dito sa Baguio City. At dahil ramdam na ang mas lumalamig na panahon, dumarami na rin ang mga turistang dumadayo sa City of Pines. Sa taya ng Baguio City Tourism Office, aabot sa nasa 3 milyong mga turista ang umaakyat sa Baguio City kada taon para mag-enjoy ng malamig na klima at magagandang pasyalan dito. Up to 3 million ang nare-receive natin or even more in a year. So I think it's happening now already. Now that we're reaching December, this is really one of our peak seasons. December alone baka abot ng 300,000 or more. Kapansin-pansin na ang dami ng mga namamasyal sa pamosong Burnham Park kung saan marami na ang mga nagbibisikleta at marami na rin ang umuupa ng bangka sa Burnham Lake. Ilan sa mga turista talagang sinadya ang malamig na panahon ngayong holiday season para mag-enjoy kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kasama yung buong pamilya. First time ulit namin magkita-kita after nung pandemic. Naninibago kasi mainit sa Isabela. Unlike dito sa Baguio, malamig. Maganda yung nakaka-relax yung lamig. Kasi sa Isabela kasi medyo mainit. Okay lang sa akin kasi galing naman ako ng Hong Kong, pabalik na rin ditong January. So yung weather doon na almost more than 4 years na ganun na rin ang mas malamig pa doon. Ayon sa Pag-asa, posibleng bumaba pa ang temperatura pagsapit ng buwan ng Enero at Pebrero sa 2023. Base sa kasaysayan, bumagsak sa 6.3 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City noong January 11, 1961 at 6.7 degrees naman noong February 23, 1963. Samantala, nagpaalala naman ang Department of Health Cordillera sa mga bibisita sa Baguio na magdala o magsuot ng jacket o makapal na damit bilang proteksyon. At dahil marami na ang mga tao, nararanasan na rin ang masikip na daloy ng mga sasakyan sa City of Pines. Hinihikayat naman ng lokal na pamahalaan ang mga turista na gumamit na lamang ng public transportation para mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Kung pwede sana yung ating mga bisita, huwag na ho kayong magdala ng sasakyan, sumakay na lang po kayo sa mga bus natin. We're making sure that our public transport are readily available. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng relief operations ang lokal na pamahalaan sa 2 isolated barangay sa Lagonoy, Camarines Sur ngayong araw. Naputol ang tulay na tanging daan para makarating sa 2 barangay dulot ng mga pag-ulan at baha noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Alan Manansala. Magtutulong-tulong ang mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, DSWD at mga residente para maitawid at maipamahagi ang mga relief goods sa mga residente ng Barangay Gubat at Himagtokon sa bayan ng Lagunoy sa Camarines Sur. Na-isolate ang 2 barangay mula nang masira ang Tulay 1 Dahat, Himagtokon Bridge noong 1 linggo dahil sa baha dala ng halos walang tigil na pag-ulan sa probinsya. Ayon kay Attorney Brix Pasiona, MDRRM officer ng Lagunoy, gumawa na ng temporary bridge na gawa sa kawayan para makatawid papunta sa 2 barangay. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Camarines Sur, kabilang ang bayan ng Lagunoy sa mga may inilikas na pamilya, bunsod ng share lines na nagpaulan sa buong probinsya. Umabot sa 41 ang displaced families o katumbas ito sa 135 individuals. Bagamat nakauwi na sa kanilang mga sariling tahanan ang mga evacuated families, patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng local government unit hanggang ngayong araw. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot sa mahigit $23 billion ang nakuhang pangakong pamumuhunan ni Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang mga foreign trip. Sa year-end report ng Department of Trade and Industry, ang investment pledges na ito ay mula sa pagbisita ng Pangulo sa Indonesia, Singapore, the United States, Cambodia at Thailand. Inaasahan naman na lilikha ito ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino.
Nasabat ng Bureau of Customs ang 2 container vans na naglalaman ng smuggled na sibuyas sa Cagayan de Oro nitong December 21. Idiniklara bilang bread and pastry ang kargamento at dumating sa bansa noong December 6 galing China. Sa isinagawang spot check ng BOC, Department of Agriculture at Philippine Drug Enforcement Agency sa Mindanao Container Terminal Port sa Tagoloan, Misamis Oriental, sa halip na bread and pastry ay naglalaman ito ng sibuyas na tumitimbang ng 50,000 kilos at nagkakahalaga ng 20 million pesos. Inihahanda na ang kaso sa mga sangkot sa iligal na pagpupuslit ng sibuyas sa bansa. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang mga kaso laban sa mga lumabag sa anti-agricultural smuggling sa bansa. Sa mga nagdaang linggo, daang container ang nakumpiska ng mga otoridad sa mga pantalan na walang kaukulang dokumento. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pinagbubuksan ng mga otoridad ang mga container vans sa Manila International Container Port sa mga petsang December 14, 16 at 19. Lulan nito ang mga puti at pulang sibuyas na umabot sa 88 million pesos. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary James Layog, misdeclared ang mga kargamento na nakalagay sa 13 40-footer container van. Nakarehistro ang mga ito sa isang consignee lamang. Isinagawa ang mga inspeksyon sa pagtutulungan ng mga kawani ng Department of Agriculture, Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency at Bureau of Customs. Nasa 44 na container van din ang binuksan sa Subic Port na naglalaman ng misdeclared agricultural products mula sa China sa mga petsang December 5, 9 at 10. Ang 22 containers ay nakapangalan sa isang consignee at may mga laman na pulang sibuyas at iba pang produkto na nagkakahalaga ng 81 million pesos. Inihahanda na ngayon ng Department of Agriculture ang isasampang kaso laban sa mga personalidad. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary James Layog, sa nakalipas lamang na 2 buwan ay marami na silang nasabat na mga kargamento. Actually, running total natin ngayon is around 500 million pesos worth of agricultural products na nasiseize natin. And at the same time, meron tayong around 5 na consignees na napapailan ng kaso under the 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-inspeksyon sa iba pang mga container na pinaghihinala ang naglalaman ng mga puslit na produkto. Samantala, sinampahan na ng kaso ang 5 individual na naaresto dahil sa pagbebenta ng mga hybrid rice na libreng ipinamamahagi lamang ng gobyerno. Ito ay dahil sa paglabag sa Consumer Act of the Philippines, Anti-Fencing Law at Estafa. Sa isinagawang operasyon ng PNP-CIDG at sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, nakumpiska sa mga ito ang 53 sako ng mga binhi na hybrid rice na nagkakahalaga ng 265,000 pesos. Dito lamang unang linggo ng Disyembre ay nagsagawa ng bypass operation ng mga otoridad sa Rizal, Quirino at San Juan, Isabela. Kamakailan ay nag-viral sa social media ang post ng mga magsasaka sa Cagayan matapos nilang matuklasan na ang binili nilang binhi ay ang mga libreng ipinamamahagi pala ng gobyerno. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dating Supreme Court Associate Justice na si Dante Osorio Tinga bilang acting chairman at miyembro ng Board of Directors ng Development Bank of the Philippines. Nanumpa si Tinga sa kanyang bagong tungkulin sa Malacanang noong Huwebes sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nanungkulan si Tinga bilang SC Associate Justice mula 2003 hanggang 2009. Nanilbihan rin siya kongresista. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Health ang naiulat na kaso ng anthrax sa lalawigan ng Cagayan. Sa ngayon ay patuloy na inoobserbahan ang kondisyon ng 12 suspected cases doon na nagkaroon ng exposure sa 4 na kalabaw na nagpositibo sa anthrax. Gayon din ang mga residente na kumain ng karne nito. Ito ang balita ni Joan Nano.
Nakamonitor na ang Interagency Committee on Environmental Health matapos na kumpirmahin ng Department of Health na may positibong kaso ng sakit na anthrax sa probinsya ng Cagayan. Base sa naunang ulat, sinasabing namatay sa anthrax ang 4 na kalabaw sa bayan ng Santo Niño, Cagayan, kung saan kinain ng mga residente doon ang karne ng namatay na hayop. At nakarating pa umano ito sa kalapit na bayan sa Amulong. Ang anthrax ay isang uri ng nakahawang sakit na dulot ng bakterya na karaniwang nakakaapekto sa domesticated o wild animals na maaaring maipasa sa tao. Karaniwan umanong nakukuha ang bakterya mula sa lupa. Ilan sa mga sintomas nito sa tao ang lagnat, pananakit ng katawan, paltos o sugat na nangangati, pagkahilo, pangangatog, pagsusuka at diarrhea. Batay sa pag-iimbestiga ng DOH, nasa 125 na mga individual ang sinasabing nakakain ng karne ng 2 kalabaw na namatay sa anthrax noong November 13 at November 16. 26 sa mga ito ang nilagnat, sumakit ang tiyan, nagsuka, sumakit ang ulo at nakaranas ng pangati sa balat matapos na kumain ng karne ng namatay na kalabaw. Gayunman, ayon sa investigasyon ng Regional Health Unit, 7 lamang mula sa 26 na nagkasintomas ang suspected cases ng anthrax. Bukod sa 4 na kalabaw na naunang naiulat, mayroon pang panibagong 3 ang nasawi at inilibing noong December 7 hanggang December 9. Dahil dito, nadagdagan rin ng 5 ang suspected cases ng anthrax sa probinsya. As of December 22, mayroon ng 12 suspected cases ang binabantayan ngayon ng DOH sa Cagayan, kung saan 3 sa mga ito ang sinasabing positibo sa anthrax bacteria matapos na sumailalim sa PCR test. Kaugnay nito, tiniyak naman ng DOH na mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon at ginagawa na ang kaukulang mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang sakit. Hinihikayat rin ng kagawaran ang mga residente na maaaring nagkaroon ng exposure na agad magtungo sa doktor sakaling makaranas ng mga sintomas ng anthrax. Nauna nang nagpatupad ng lockdown ng mga otoridad sa mga naapektuhang lugar at isinailalim rin sa isolation ang mga suspected cases. Johanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Health na may kaso na ng Omicron BF.7 sa Pilipinas. Ayon sa DOH, ang Omicron subvariant na ito ang sanhi ng paglobo ng COVID-19 cases sa China. Ito ang balita. Nakapasok na rin sa Pilipinas ang Omicron subvariant BF.7. Sa tala ng Department of Health, mayroon ng unang 4 na kaso ng Omicron subvariant BF.7 sa bansa. Ang Omicron subvariant BF.7 ang nagdudulot ngayon ng panibagong paglobo ng COVID-19 cases sa bansang China. Ayon sa DOH, sa kasalukuyan ang BF.7 ay isang subvariant na mula sa Omicron BA.5. Batay sa mga kasalukuyang ebidensya, wala pang patunay na nakapagdudulot ng mas malalang epekto o mas nakahahawa ang BF.7 kumpara sa orihinal na Omicron variant. Sa tala ng World Health Organization, ang BF.7 ay isang variant under monitoring lamang. May kaunting kaibahan ito sa mga umiiral ng COVID-19 variants. Ayon sa mga eksperto, may mataas na transmission rate o talagang nakahawa ang BF.7 dahil marami sa mga carrier nito ay asymptomatic o walang sintomas. Kahalintulad ng ibang sintomas ng Omicron subvariants ang taglay ng BF.7 at iba pang COVID-19 variants. Kabilang narito ang upper respiratory symptoms na lagnat, ubo, sore throat, sipon, madaling pagkapagod, pagsusuka at diarrhea. Pinapaalalahanan ng DOH ang publiko na magsuot pa rin ng face mask, mag-isolate kapag may sakit at magpa-booster shot kontra COVID-19 upang maiwasang mahawa ng Omicron BF.7. Nilinaw naman ng DOH na bagaman may kaso na ng BF.7 sa Pilipinas, wala pa namang muling nakikitang pagtaas ng COVID-19 cases. 973 ang average na naitatalang kaso sa bansa simula December 16 hanggang 22, 2022. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Apektado ng matinding winter storm ang nasa 200 milyong mamamayan sa Estados Unidos. Mahigit sa 1.5 million ang walang supply ng kuryente at libo-libong flights ang nakansela sa araw ng Biyernes, December 23. Batay sa ulat, 12 na ang naitalang nasawi kaugnay ng pananalasa ng bagyo sa malaking bahagi ng bansa.
nagdulot ng blizzard-like conditions sa Great Lakes at bomb cyclone. Nasa 2,000 milya ang lawak ng bagyo sa Amerika kung saan apektado mula Texas hanggang Maine. At batay sa National Weather Service, isa ito sa maituturing na pinakamalawak na winter weather warnings at advisories nila. Upang ipakita naman kung gaano kalamig sa Amerika, isang lalaki sa Montana ang naghagis ng isang kalderong kumukulong tubig at dahil sa sobrang lamig, naging snow agad ang tubig. Natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gold play button mula sa YouTube. Ito ay ibinibigay sa YouTube accounts na nakaabot na sa 1 milyon ang subscribers. Labis naman ang pasasalamat ng Pangulo sa lahat ng mga sumusubaybay sa kanyang YouTube channel. Pagpatuloy natin ang pag-post, ang pag-comment at pag-subscribe dito sa ating social media. Maraming salamat sa suporta ninyo. Huwag po sana magsawa ang suportang binibigay ninyo sa akin. Ugali mo bang kalikutin ang loob ng iyong tenga? Ayon sa isang ear, nose and throat doctor, isa ito sa mga pangunahing dahilan ng ear infections. Ito ang balita ni Beth Lamodo. Hindi dapat ipinapasok sa tainga ang cotton buds o anumang pangkalikot dahil habang ipinapasok ito sa tainga, nasisiksik naman sa loob ang tutuli at nagiging sanhi ng pagbabara, pamamaga at impeksyon. And once na nagkaroon ng pamamaga, dahil minsan kinakalikot pa rin natin, namamaga yung tenga natin, no? Dahil makati, dahil masakit, lalo pa natin kinukutkot, then it becomes an infection. Pag namamaga yan, sarado yung ating daanan ng yung tinatawag natin external canal. So pag nagsarado to, masakit yan, namimingi ka, no? Minsan talagang may tumutulo pa dito na parang nana, na pupunta sa akin yung pasyente. Una kong tinatanong talaga, kinalikot mo ba ang tenga? Yun ang culprit. Anong pinanggagamit mo? Cotton buds o kaya yung ano-ano mga pwede niyang kalikutin dyan. Para maiwasan ang pagkasira ng istruktura ng tainga, huwag itong pasukan ng kahit ano. Ang cotton buds ay maaari lamang gamiting panlinis ng outer ear. Remember, malapit ito sa utak. Malapit ito sa utak. Very minimal na lang. Malapit na sa utak yan. Tapos kakainin yung bone, kakainin kung ano mga tissues dyan. And then to the point na pwede tayong sasakit ang ulo natin. Lalagnatin tayo. Tapos siyempre, paglagnat nito, lalo na pag chronic infection, palala ng palala, magkakaroon ng abscess. Pwede tayong magkaroon ng meningitis, no? Because it involves already your brain. No? Minsan talaga yung abscess, kailangan i-drain na natin, kailangan operahan. Kung hindi, talagang lalala. And the worst, siyempre, pwedeng ikamatay niya to. Magkakaroon ng sepsis, kakalat yung infection. Tapos, lalo na pag kumalat sa utak natin. Alamin ang iba pang paraan para makaiwas sa mga impeksyon sa tainga at mga problema sa ilong at lalamunan. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 11 ng umaga, dito lang sa UNTV. Beth Lamodo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 19:17 na nagsasabi, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Asher Cadapan Jr. at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.